Mga kaibigan, isang magandang araw, magandang gabi ho sa ating lahat. It is all about life. It is all about on how to be here on earth, mga kaibigan. Na kung saan ho ay when the God was created this universe and also the man was created also by God in order to be an steward of these creations and to be the steward all around the world for this universe. So mga kaibigan, that there is a lot of things that need to be answered. Na mayroon pong hangganan ang bawat buhay ng tao. So, I would like to reiterate some of these important messages or mga importanteng bagay po na dapat nating malalaman sa buhay na ito. So, ang tao po ay may itinakdang taon na ibinigay ng Diyos po para sa atin. Ito po'y mababasa natin in Genesis chapter 6 verse 30 na kung saan ito po ay naglalaman po, no? Ito po'y kanyang sinasabi na hanggang binigyan ng Diyos na mula ganun 120 years old po ang tao, mahigit mga kaibigan. But binago po ang kautosang ito na sinasabi po sa salita ng Diyos in Psalm chapter 9 verse 10 na hanggang 70 taon hanggang 80 taon mahigit, depende na po sa pag-iingat ng ating sarili. Kasi alam po ng Diyos na ang tao po ay magiging swail or there is a lot of violations to be in the body. Mga kaibigan, so ganun ho ang mababasa natin. There is a lot, so mga kaibigan. And also mga kaibigan, in Roman chapter 14 verse 8, kaya maraming nagtatanong bakit mamamatay ang tao, bakit ganito, ganon. Tayo po'y nabubuhay sa Diyos, mga kaibigan. At if ever, we will be die and we will be die to the Lord. So it is called isa pong kautusan na ibinigay ng Diyos para po sa atin. And also there will be a time to work, mga kaibigan. And also there will be a time to be born. If you want to work fairly and there is no favoritism, especially when we are working in the government as tools of the government, work for it, mga kaibigan, with the guidance. And then basahin lang po natin ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, no, mga kaibigan. In order to work and there is no hesitation, no, na wala akong takot, mga kaibigan, na di po tayo matitinag. So ganun no, mga kaibigan, there will be a time to be born, there will be a time to be happy or plenty about it, mga kaibigan. Mayroon po tayong pagsasaya sa buhay na ito. It could be the season, mga kaibigan. May panahon ho tayo sa paggigiba at may panahon po na there will be a time to kill somebody out there, especially bad people, no, in this country. Corrupt, rapists, drug lord, addicts, mga kaibigan. So it called is time to be reckoning, mga kaibigan, no? So it we want to protect our good reputations of the name and all the names out there. Mga kaibigan, I protected my name especially as it also of the government. Even though you belongs to the most highly popular and most influential people around on earth, that I could not to plead with you or to be fair with us. So I protected my name under of this principle in Proverbs chapter 22 verse 1, in which nagsasabi po dito, the God says about this in this, the good reputations is the most valuable than a silver and the gold. Kaya pinahahalagahan ko po ang aking pangalan sa ibabaw ng lupa. Hanggat makakaya ko po, gagawin ko po, mga kaibigan. So that's why. And also, mga kaibigan, I
tinitingnan po tayo ng Diyos na parang mga langgam lang ho. Balibaga, puratag mga amigas for this universe. Mga kaibigan, ito po ay mababasa natin in chapter 40, verse 22 ng Isaias, na ang mundo po ay bilog at may nakaupo po sa tutok dito sa balantok nito, mga kaibigan. Walang iba po yun. Ang gumawa ho sa atin. Kaya marunong tayo magpapahalaga sa mga gumagawa na nandito po sa mundong ibabaw. The timely, the beautiful creations of the Lord. So that's why, no, mga kaibigan. So to be happy and also to be with us in order to understand a good reputations of the name and in order to move forward what was happening in this country, and then that's all. Work for it. Move for it, mga kaibigan. When they highly civilize the humanity of this universe, and there is the mindset of the people, it becomes an evil. It can becomes an evilous, mga kaibigan. So that's why I would like to reiterate this, mga kaibigan. That's kami po ay goal because kami po ay, I'm so sad because my mother-in-law was passed away for this coming March 18. Doon na siya sa huling hantungan ho, mga kaibigan. Ililibing ho siya. So tayo po ay magpapasalamat, no, mga kaibigan, in order for us to understand that tayo po ay magpapasalamat sa Amang Diyos sa langit na kung saan ibinigay po niya sa ating lahat ito, mga kaibigan. That magpapasalamat ho kayo, magpapasalamat ho tayong lahat. Did you notice that the life on earth was dealt by number? Everything in this earth was dealt by number. Mga kaibigan. That 1 year there is 8,765.8 hours, mga kaibigan. So, i-times mo yan kung ilang taon ka na ngayon, mga kaibigan. No? Let's say, for example, my mother-in-law is 60. So, times 60 ho natin. Nabubuhay ho ang aking mother-in-law sa loob ng 525,948.7 hours sa mundong ibabaw na ito. Di ba? Tayo po'y magpapasalamat sa Diyos, mga kaibigan. And also, we have also 525,948.7 766 times natin ng 60. Ilang minuto ka nabubuhay dito? It could be, the result is 31 million, mga kaibigan. 31,556,925.96 minutes po, mga kaibigan. Ganon ho, mga kaibigan, tayo magpapasalamat sa Diyos. And also, we have also a 31,556,926. Ita-times natin ng 60. Ibabase natin sa edad ng aking biyanan. Nabubuhay po ang aking biyanan, mga kaibigan, sa loob ng 1,893,415,560 seconds. So, ganun ho, mga kaibigan. So, I'm very crucial with this, no? So, thank you so much, mga kaibigan. Sana po magiging masaya ho tayo at magiging maiingat ho tayo sa lahat. Magandang gabi ho at tayo po'y magpapasalamat sa Diyos.